sinking. Sinking. The other nations of the world, ganun din. Hindi makabawi sa recession. Kaya yung glory dito, may recession pa dito? Angga po. Wala recession dito. Amen! Hallelujah! Kaya sabi ko nga sa iyo, yung shifting ng glory ng West, Mighty America, you know what happened to Mighty America? O Mighty Dallas, sinking, 45 na lang ngayon. O 42, 43 na, nung araw, nung mas kasi kami 45 eh. No. Ngayon 42 na pala. Nung araw, umabot pa ng 60 yan. Pero ngayon, mga kapatid, dumadive ng dive ang Mighty Dallas. Do you know why? Alam ba niyo kung bakit? Because America has a double standard of helping the nation. His right hand, Israel. Yung left, Arabo. Ay, hindi pwede yung gitna eh. Kaliwa lang o kanan, wala ka ng ibang mapupuntahan. Tapos sabi doon, hindi pwede ang gitna. Hindi ba may ganun kanta? No. Ibig sabihin, side kung Israel ka. Kung ikaw ay, Arab ka. What happened to mighty USSR? Union Soviet Socialist of Russia. It crumbled. Russia na lang ngayon. Na-divide. May Uzbekistan, may Ukraine. Hello? Amen? Nawala. Na-divide ang Russia. Why? Because they are selling their weapons to Arab to kill Israel. And remember this, my beloved. This promise was given not to the church, but to Israel. And this is the great promise of the Lord. In Genesis chapter 12, verse 1 to 3. I will bless them that bless thee. I will curse them that curse thee. And in thee all the family of the earth shall be blessed. Amen. Kaya yung inyong mga employer ninyo, mamahalin niyo yan. Huwag niyo sisimangutan yan. Amen. Maski na nagagalit sa inyo, pabayaan mo lang. Kasi talaga nagpapadala ang Panginoon ng comfort sa mga Israelite. Huwag kayong may magtampo dyan. Pag nagtampo kayo, madaling mamatay, napauwi na agad kayo. Ipag-pray ninyo yung mga amon, yung mga employer. Lord, binibless ko po ang aking employer. Ay, hindi yung bibigyan pa kain ko, kunti. Madaling mamatay. Wala na. Sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, gusto bang makapagpala ka? Pagpalain mo ang mga Israeli. Amen. Okay. Look at Marikina in the Philippines. Sino dito taga Marikina? Taas ang kamay. O, Marikina yan, ha? Look at Marikina. Okay. Before the war, World War II, si President Quezon, granted siya ng 10,000 visas, visa sa mga Israeli. No? Before World War II yun. Okay. Mga Israeli coming from Europe, flocks to the Philippines, 10,000 of them. Kasi refugee, wala pa silang state. No? So, binigyan ng lupa na settlement ni Quezon sa Marikina. No. Anong ginawa ng mga Hudyo sa Marikina?
Tinuruan ng Hudyo ang Pilipinong gumawa ng sapatos. The best sapatos in the world now is made in Marikina. The cleanest city in the world is Marikina. Buong mundo yun, ha? Buong mundo. Ha? Amen. Kaya ganyan yan, mga kapatid. No? Hindi made in Italy. Klasa ang Marikina. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, ano pa? Ano pang ginawa ng Pilipinas? Ano pang ginawa ng Pilipinas? Ganito, tabo, ha? Paano na-bless yung mga Hudyo? Noong 1947, the Jewish people ay naging state sila ng Israel pero not recognized by the United Nations. Okay. Nung magputuhan sa United Nations, our official representative there and our ambassador is Carlos Romulo, and then our official representative is no other than Lorenzo Sumulong. Lorenzo Sumulong from Rizal Province, Senator, casted his yes vote in favor of the Israeli. So, ang score tie, 37 no, 37 yes. Ha? Pero nung i-cast ng Philippine vote, yung kanyang yes vote, naglundagan ng mga Israeli. That is our special relationship with the Israeli. And in the New Testament, my beloved, I tell you the truth. You have the legal rights to stay here in Israel. Do you know why? Sa New Testament sabi, formerly, you are not the members of the Commonwealth of Israel, but in Christ Jesus, hallelujah, you become the members of the Commonwealth of Israel. O, di ba? Sa Ephesians, sa book of Ephesians, sabi mo, confession tayo, taas ang kamay. Sabi natin, by faith, Panginoon, may legal rights ako mag-stay dito sa Israel dahil kay Christ Jesus na tinanggap ko sa aking puso. In Jesus' name. Amen! Amen! So, kinakailangan malaman natin yan. Lalo na kayo, naririto kayo sa bansang Israel. Supposedly, alam na alam niyan, mga kapatid. And do you know why we are conducting here the prayer for Jerusalem for all nations? Dalawa pong seminar namin, isa sa kina Pastor Ruby, isa sa mga black people. Kasi nationwide na po namin, hindi lang nationwide, kundi intercontinental. Mga kapatid, dumating na yung mga vision. While we were here, dumating po yung vision na pupunta po kami sa Africa. Magkakandak ng prayer for Jerusalem for all nations. Hallelujah. Pero inuna namin muna ang Israel. Kaya part of my preaching today is part of our module on prayer for Jerusalem, for this church. Amen. Because I want to show to you on how you will be blessed. Hallelujah. Sa Kalapan, okay, nagkanta kami ng seminar sa Kalapan. Mindoro, Kalapan, Mindoro. Pagkatapos, may isang taga-nauhan na pastor, umaten. Sabi ko, Pastor kami. Ano po yun? Iyak yung pastor. Hindi ka pastor. Sabi ko, ano po ako? Ikaw ang primerong tao sa iyo, evangelist. Gawin mo yung pag-evangelist mo at magkakaroon ka ng maraming church. Hallelujah. So, ang ginawa niya, mga kapatid, nire-ringkis yung pagkapastor, nag-evangelist. Parang si Timothy, do the work of the evangelist.
Ano po nangyari?